tears from your eyes. Yes, that the work of art, my love will last. Just like a work of art, my love will last until forever. Just like the work of art, my love for you will last forever. Let's give them a round of applause. Come on. Na ang 83 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat ng probinsya para magbigay ng libreng serbisyo medikal. Lula nito ang iba't ibang medical equipment tulad ng mobile digital x-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, Regent refrigerator, at iba pang kagamitan para masiguro ang wastong resulta ng laboratory test. Sa katunayan, sinimulan ng ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ang mobile primary care facilities tulad ng naganap na seremonya sa Kapitolyo ng Pampanga. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyales mula sa mga karatig na probinsya kung saan tinanggap nila ang mobile clinics. Bukod sa pamamahagi ng pasilidad, sinisiguro ng pamahalaan na handa rin ang local health officials sa pagpapatakbo ng medical equipment nito. Sa lalawigan pa rin ng Pampanga, sumailalim ng regional training and orientation ang provincial health officers para sanayin sila sa operasyon ng mobile primary care facility. Buong bansa ang serbisyo ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot para tugunan ang pangangailangang medikal. Yan ang bagong Pilipinas! Ngayong gabi, ipagdiwang natin ang tagumpay ng mobile primary care facility at bigyang pugay ang lahat ng mga taong nagsumikap para maisakatuparan ang proyektong ito. At narito para maghandog ng isang malaking pasasalamat ang Concert King ng Pilipinas, Mr. Martin Rivera. Mr. President, 42 years of music in one medley, just for you, and our First Lady. One. Be my lady. Come to me and take my First Lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Baby, you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden in your smile, Mr. President? Be my lady. Just forget the past and make to mend your broken heart. And now, just right as now, don't dry the tears from your eyes. Yes, that the work of art, my love will last. Just like a work of art, my love will last until
another round of applause. Come on, Mr. Trigo. Saksi ang mga kabundukang ito na Davao del Norte sa pagtupad ng pangarap ni Doc Otit para sa kanyang mga katribong Ata Manobo. At bilang isang katutubo, nakita agad niya ang problema. Pagdating ko dito, sabi nila, ang city, ang Talaingod is composed only of 3 barangays with almost 30,000 population right now. 80 to 90% doon ay Ata Manobo na. So, I think number one talaga yung communication barrier. Minsan yung mga words na yun, magagamit natin sa mga katribo natin at hindi na natin natatranslate sa kanila. Pero yung talagang nakakapag-interact ka, nag-speak talaga ako ng language namin. At pinapakita ko, nagsusuot talaga ako. May mga times na nagsusuot talaga ng tribo ko. Sister niyo ako, kapatid niyo ako, anak niyo ako. Para makuha-gain ko lang yung trust. And so ang ginagawa namin, yung mga allowances namin, pinag-ipon-ipon namin, inisa-isa namin, ibibigay namin sa community para lang may makain sila. Ang mga sakripisyong ito, nagbibigay daan ngayon upang makilala ang kanyang medical team sa Talaingod. Nakaka-add po ng moral na may mga ganito pala po na pag-recognize at parang nire-recognize kami na hindi naman kailangan namin lagi pera kasi kaya pa namin, but parang napakasarap sa puso, napakasarap sa pakiramdam na sa pinagdadaanan mo sa hirap sa bundok, parang inisip mo na lang na hindi ka doktor, na parang karaniwang tao ka na lang, but looking back na walang outbreak ng cholera for how many years? Looking back na kahit Jeddah municipalities ako, Jeddah is maybe disadvantaged areas ako. Pero nataasan ko yung immunization status and ito yung masarap sa pakiramdam na time na nirecognize ka. Yung hindi lang ako actually, but sa lahat ng mga bumubuko, yung BHW ko ng mga IPs na nagsirap din na kahit walang makain, yung mga honorarium ko ng mga drivers, yung mga staff ko ng mga nurses, hindi lang to para sa akin, kundi sa buong Rural Health Unit of Talaingod and Municipality of Talaingod. Kaya maraming salamat po. Ang kwento ni Doc Otit ang nagsisilbing paalala na walang bundok o daluyong ang makakapigit sa determinadong puso ng mga alagad ng kalusugan upang maghatid ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Pagiging isang manggagamot ay isa sa pinaka-noble na profession. Nanggagamot ka ng mga tao regardless of race, religion, paniniwala. Pinili ko to, the nursing as my profession because of my inner desire and strong desire to help the sick, make a positive difference to their lives, and also help them in their health. Pinaka-low point sa akin yung ma-witness mo yung mga patient mo na initially buhay pa, tapos makikiusap sa'yo na magsasabi na, Doc, kailangan mo akong pagalingin kasi meron akong family. They succumb to disease. Actually, that's very mentally and psychologically exhausting. And that's for me, it will shake your mental health to core. Oo, ikaw ay isang doktor. Pero mararamdaman mo rin pala ang pakiramdam ng maging isang pasyente. Kailangan gampanan ko yung tungkulin ko. Kahit kinakabahan ako, natatakot ako, pero kailangan ko pong gawin ito kasi yun yung sinumpaan kong tungkulin. Yung thoughts na parang the space will eventually pass na kung kahit gaano man kabagal ang orasan, there will be always tomorrow. Ang Filipino health worker, isa sa mga pinakahahangaan niyan na health worker sa buong mundo. The most hardworking and the one who will treat the patient as family. After you treat your patient, makikita mo nakangiti sila, tapos magpapasalamat sila sa'yo. It's more than being given compensation. Ang aking pangarap sa bagong Pilipinas ay makita ang isang malusog na pamumuhay ng mamamayan. Kahit gaano man kahirap ang buhay ngayon, laging tandaan, mayroong panibagong bukas na darating. Just do your best
magsumikap and always believe na gaganda rin yung buhay.